Tingnan mo ang linyang ito. Noong unang bahagi ng 2025 ang isang 8GB na stick ng double data rate, 5 RAM ay nagkakahalaga ng nasa pagitan ng 60 at 90 pero halos 12 buwan. Matapos nito, ang parehong stick ay umaabot na ng mahigit 300. Iyan ay halos 33x na pagtaas sa loob lang ng wala pang isang taon. Kaya ano ang sanhi ng biglaang pagtaas? Malamang hindi ito ang iniisip mo. Ito ang totoong dahilan ng pagtaas ng presyo ng RAM at kung bakit lalala pa ito. Unang naapektuhan ang mga gamer at PC builder. Kapag sabay kang bumibili ng 16, 32, 64GB o mas mataas na RAM, siguradong mapapansin mo ito. Yung budget PC na dapat wala pang 1,000, ngayon may dagdag pang ilang daang dolyar. O kaya, mas mahina na specs na lang sa parehong presyo. Karaniwan, ang RAM ay binebenta bilang memory sticks at mabibili mo ito halos sa lahat ng tindahan ng electronics. O dati, ganun nga sana. Walang laman ang mga estante, 5 beses o 10 beses pa ang presyo kumpara sa nakasanayan ng mga tao. At yung iilang natitirang sticks ay nakalock pa sa likod ng main desk ng tindahan para maiwasan ang pagnanakaw. Kung hindi makita ng customer ang kailangan, napipilitan silang magbayad ng mas mahal online at minsan ay may kaduda-dudang resulta. Ito ang unang pressure point. Lahat ng iba pa ay nadadagdag dito. Ang pangunahing dahilan, tulad ngayon, ay AI. Dumating ang ChatGPT noong 2022 na parang himala, isang website na kayang magbigay ng anumang gusto mo sa ilang type lang, tulad ng recipe ng pritong manok, kwento tungkol sa paborito mong 2 karakter na nagde-date, at litrato ng nakababatang kapatid na niyayakap ng paborito niyang cartoon character bilang murang regalo sa kaarawan. Lahat posible at libre, ngunit parang imposibleng totoo dahil walang tunay na libre, kasama na ang AI. Ang ChatGPT ay predictive language model na gumagamit ng malalakas na data center para pagsamahin at salain ang impormasyon mula sa internet at hulaan ang susunod na salita. Dahil milyon ang gumagamit nito araw-araw, malaki ang konsumo sa tubig, kuryente at computer memorya. Lalo na nang pumasok na rin ang mga karibal na chatbot tulad ng Gemini at Grok. Kailangan din may pagmumulan ang RAM na yan. Tumaas ang demand at presyo ng RAM dahil sa AI, pero may iba pang dahilan. Mas komplikado pa ito at nakasalalay sa desisyon ng mga Chief Executive Officer para manatiling gumagana ang mga AI chatbot. Kailangang magtayo ng mga kumpanya sa likod nito ng mga data center na kayang iproseso at idaan lahat ng query nang hindi bumabagal ang website. Malaki ang konsumo ng kuryente sa ilang lugar, pero nangangahulugan din ito ng mas maraming datos na kailangang available sa mga data center. Nauubos agad ang supply ng RAM bago ka makabili dahil binibili ng mga korporasyon ng maramihan. Minsan daan-daan o libo-libong piraso na pareho rin ng kailangan mo. Kahit gustong ibenta ng mga computer at gaming store ang RAM na, yan, baka hindi na nila ito ma-order. Siyempre, uunahin ng manufacturer ang malaking kontrata ng bilyong dolyar na korporasyon kaysa maliit na order ng GameStop, lalo na kung kaunti lang ang supply. Ang paggawa ng RAM ay parang highway na may limitadong lane. Kapag may malaking truck na sumakop, bumabagal ang daloy ng lahat kahit kailangan nilang makadaan. Pero tao, hindi AI, ang bumibili ng gaming memory stick mo. Dito rin lumalala ang sitwasyon. Ang double data rate, 5 RAM stick ay mas mahusay kaysa karaniwang RAM dahil mas mababa ang kuryente at mas mataas ang bandwidth. Kaya malaking hakbang ito. Nang lumabas ito noong 2020, agad itong naging pamantayan para sa mga gustong mapanatiling gumagana ang gaming rig nila. Pero para sa AI data center ng malalaking korporasyon, halos di na mahalaga ang mga opsyong ito. Kailangan ng mga kumpanyang ito ng mas malakas na solusyon, kaya lumipat sila sa high bandwidth memory na maaaring nagpapalabas sa ibang produkto sa merkado. Mas mataas ang bandwidth ng high bandwidth memory kaysa double data rate, 5, at kaya nitong gawin ito sa mas compact na pakete. Pinagsasama nito ang Dynamic Random Access Memory Circuit sa iisang chip at direktang kinokonekta sa memory controller ng computer. Dahil dito, sobrang kapaki-pakinabang ito para sa makapangyarihang computer na direktang konektado sa malaking data center. Dahil dito, maraming malalaking kumpanya ng AI ang gumawa ng mga chip na nakatuon talaga para sa ganitong gamit. Ang resulta, mas mataas ang demand kaysa dati at lahat ng ito ay bumabalik para guluhin ka. Kapag may bagong opsyon sa merkado, hindi ito maganda para sa mahilig sa luma, gaya ng alam ng mga batikang gamer. Baka may paborito kang game system na marami kang laro, pero may lumabas na bagong sistema. Walang saysay manatili sa luma,
Parang napipilitan kang sumabay sa bagong sistema. Lalo na kung gusto mong updated sa paborito mong game series. Pero hindi ito posible para sa iba. Ang high bandwidth memory ay hindi lang bago at mabilis, kundi maaaring ito na lang ang tanging option para sa malaking demand ng AI data centers. Malaki rin ang kinikita rito. Malalaking kumpanya ay hindi lang gustong bilhin ang supply, gusto rin nila itong makuha agad at malakas, kaya handa silang magbayad ng malaki. Mas inuuna ngayon ng mga negosyo ang bagong development sa memorya, kaya binabawasan nila ang produksyon ng mas murang double data rate. 5. Kapag mas madalas kumita ang isang produkto gamit ang parehong pabrika, nawawala ng prioridad at unti-unti nang nawawala ang mas murang produkto. At hindi lang iyon ang masamang balita para sa gustong bumili ng memorya. Mas malala pa ang susunod, dahil ito ang bahagi na madalas hindi napapansin. Bagamat malalaking tech company ang nagpapatakbo ng AI server, mahirap nang iwasan ang teknolohiyang ito ngayon. Pwede kang mag-login sa isang website para sa serbisyong pangkalusugan at sasalubungin ka ng isang nakakagulat na sopistikadong chatbot na gagabay sa iyo sa iyong appointment. Ginagamit ng maraming opisina ang AI para salain ang aplikasyon at magpadala ng automatikong liham ng pagtanggi. Ginagamit ng mga tungkuling ito ang LLMs para paganahin ang serbisyo. Kadalasan, mas maliit na bersyon, pero minsan kasabay ng malalaking serbisyo. Lahat sila ay nangangailangan ng datos, kaya tumataas ang presyo ng memorya. Hindi na lang high bandwidth memory ang gamit ng AI server ngayon kahit gusto pa nila. Tumaas ang demand sa high bandwidth memory, kaya madalas malalaking kumpanya lang ang nakakakuha. Dahil dito, mas maliliit na AI server kailangang magtiyaga sa kung anong available sa kanila. Ang double data rate, 5 memory sticks ay karaniwang gamit ng tao sa home rig at tumataas ang demand habang may kakulangan ng memorya sa merkado. Napipilitang magkasya ang kliyente kaya nauubos ang supply para sa maliliit. Nagsisimula ang pagguho kapag negosyo na lang ang pinapaboran kaysa sa ordinaryong mamimili. Nag-aagawan ang maliliit, paulit-ulit na siklo ng kalupitan. Ang high bandwidth memory chips ay napupunta sa malalaking kumpanya na may data farm, kaya nag-aagawan ang mas maliliit na mamimili sa natitira. Pagkatapos, binibili nila ang supply na para sana sa gaming at computer store. Dahil dito, nauubos ang mga paninda kaya napipilitang maghanap online ng second-hand na gamit ang mga mamimili na kadalasan ay mababa ang kalidad o mahal ang presyo. Parang nananamantala na sa presyo, pero yung mga negosyo na kailangan ito, wala ring masyadong pagpipilian. Hindi ba pwedeng dagdagan na lang ang produksyon? Iyan ang isa pang dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng RAM at nagiging marupok ang sistema. Mahalaga ang RAM sa mundo ng computer. Mas nakakagulat na 3 malalaking kumpanya lang ang gumagawa nito. Isa dito ang kilalang pangalan na Samsung na naging mahalaga sa mundo ng computer sa loob ng mga dekada at ngayon ay gumagawa ng karamihan sa mga RAM na ginagamit ng mga customer. May kakumpetensya sila sa South Korean na SK Hynix, isa ring malaking semiconductor manufacturer sa mundo. Ang Micron, isang di kilalang kumpanyang Amerikano, ay nakatutok sa memorya at data storage. Ngunit magkakaroon ito ng malaking pagbabago sa merkado. Ang 3 kumpanya ay matinding nabuwisan nitong mga taon. Tumaas ang demand sa produkto, kaya nag-agawan ang mga customer at malalaking mamimili sa supply. Pero may isang kumpanya na nagdesisyong hindi na kaya pagbigyan lahat ng gustong bumili. Naghatid ng kaba si Micron sa mga manlalaro sa buong mundo noong simula ng Disyembre 2025 nang i-anunsyo nilang tuluyan na silang lalabas sa merkado ng mga customer. Inililipat na nila ang negosyo nila sa mga AI-powered data center, kaya mas lalala pa ang sitwasyon. Ang limitadong bilang ng mga pinagkukunan ng RAM ng mga customer ay mababawasan mula 3, magiging 2 na lang. Dahil dito, lalakas ang kompetisyon sa mga produkto ng mga kumpanyang iyon at tataas ang panganib ng monopolyo. Isa sa mga dahilan kung bakit sinusubukan ng gobyerno na pigilan ang mga monopolyo ay dahil kapag walang kompetisyon, pwedeng itaas ng mga kumpanya ang presyo para makuha ang bawat sentimo mula sa mga customer. Pero ano ang mangyayari kung nagkataon lang na magkaroon ng monopolyo? Hindi kayang pilitin ng gobyerno ang tech company na magbenta sa customers, lalo na kung may mas malaking pinagkakakitaan. Kapag kakaunti ang balbula na kumokontrol sa daloy, konting galaw lang ay nagdudulot na ng pagtaas ng presyo sa ibaba ng agos. May bahagi rito na kahit masama na ang sitwasyon, pwede pa itong lumala. Hindi ito sanhi ng pagsabog ng presyo, pero ito ang dahilan kung bakit baka hindi na ito bumalik sa dati.
May kakulangan ng RAM ngayon na posibleng dulot ng ibang kakulangan at maaaring lumalang problema sa hinaharap. Ang RAM ay nakasalalay sa pinakamakapangyarihang kasangkapan ng computer, ang semiconductor. Ang mga integrated circuit o microchip ang gulugod ng halos lahat ng digital na produkto ngayon, kabilang ang memory stick at iba pang RAM sources. Nagiging bottleneck ito kapag nahuhuli ang produksyon at maaaring lumala pa. Dahil ang semiconductors ay ginagawa lang sa ilang piling lugar, may isang bansa na itinuturing gulugod ng semiconductor sa mundo. Kung tawagin mo itong bansa, ang Taiwan ay paraiso ng teknolohiya kahit tinututulan pa rin ng China ang kasarinlan nito. Sa ngayon, ang maliit na bansang isla ang gumagawa ng 60% ng semiconductor sa mundo at mahalaga sa supply ng Apple at Nvidia. Pero pwedeng magbago ito agad. Kung salakayin ng China, maaaring malagay sa panganib ang global na supply ng teknolohiyang ito at lumala pa ang sitwasyon. Umaasa ang China na maagaw ang mga pasilidad ng produksyon at kontrol sa supply chain, pero hindi pa malinaw kung agad itong mangyayari. Matagal na itong pinaplano ng China at iba pang bansa sa mundo. Dahil sa laki ng banta, maraming Western analyst ang nagmungkahi na sirain na lang ang mga pabrika kung lusubin ng China. Para masigurado na hindi rin makuha ng China ang chips, ginagawa ang lahat ng paraan. Ito ay isang apocalyptic na senaryo para sa global computing, kaya iniiwasan ito ng mga malalaking bansa. Nagkaroon ng malaking pagmamadali sa pagpapalawak ng produksyon ng semiconductor nitong mga nakaraang taon, kung saan pinalalakas ng China ang sarili nitong produksyon at sumasali rin ang South Korea at Japan sa kompetisyon. Maaaring maantala ng digmaan ang kanilang produksyon. Inililipat na ng United States ang ilang produksyon pabalik sa bansa para sa seguridad. Matagal pa bago tumaas ang produksyon at makaapekto sa merkado. At sa kasamaang palad, nangyayari ito habang tumataas ang demand at nagpapataas ng presyo at malamang na hindi ito maresolba agad. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng demand sa RAM at malamang na hindi ito babagal agad maliban kung may makialam na politiko. Ilang mambabatas sa United States ay nagmumungkahi ng moratorium sa data center bilang kampanya kontra AI, ngunit malamang hindi kasama dito ang mga gamer. Parehong panig ng politika ay tinanggap ang pag-unlad ng teknolohiya gaya ng AI. Ibig sabihin, posibleng mawala ng puwang ang maliliit sa RAM market maliban kung may sapat silang puhunan. Di lang nagpapataas ng presyo ang mga puwersang iyon, kundi nililimitahan din ang kapasidad, nire-redirect ang produksyon, pinapakontra ang supplier at sabay-sabay sumasabog ang AI demand. Hindi lang basta tumaas ang presyo ng RAM, bigla itong nagmahal. Isa lang ang AI sa mga larangang mabilis magbago. Kaya panoorin mo kung bakit sinasabing magiging pinakamasamang taon ang 2026 o panoorin mo na lang ang video na ito.